Assalamualaikum mga Maripars, kumusta kayo? Sana isamahan niyo pa rin ako sa simpleng ganap ngayong umaga. Medyo late na naman akong bumangon dahil puyat na naman kaya eto't dumiretso na ako dito sa kitchen para makapagsaing. 3 takal na bigas na nga itong aking isasaing para kasama na ang hapunan. Baka nga hindi pa ito mauubos at aabutin pa ito kinabukasan. Nag-defrost na nga din ako ng 4 na pirasong isda dahil nagbabalak nga akong iprito. Parang 2 linggo na din kasi akong hindi nakakakain ng isda. Palagi na lang kasi naming ulam kung hindi manok ay beef. Pero kahit may isda ako, magluluto pa rin ako ng manok. Kaya eto, tinilabas ko na din itong manok. Eto kasing mga anak ko hindi kumakain ng ganong isda. Si Ate Huda, ang isdang kinakain niya ay pritong tilapia lang or salmon. Dahil nga napakapurol nitong aking kutsilyo kaya eto't hinasa ko muna. Kalahati lang pala dito sa manok ang iluluto ko para lang may sabaw kami. Kung kumakain lang sana ng sinabawang isda itong mga anak ko ay naku, ito na lang yung sasabawan ko. Kaso hindi, kaya ipiprito ko na lang ito. Bali itong manok na lang ang gagawin kong tinola. Sakto may nabili akong sayote nung naggrocery kami ng mga bata kagabi. Ewan ko kung ako lang yung gumagawa nito kapag ka nagsasaing ako at may bahaw kami. Kapag malapit nang matuyo yung tubig ng aking sinasaing ay pinapaibabaw ko na itong bahaw para lumambot ito at maglasang bagong saing din. Pero may nabasat na panood ako na malas daw yung ganito. Hindi ako naniniwala doon at para sa akin malaking kalukuhan yun. Mas mamalasin tayo kung itatapon at magsasayang tayo ng pagkain. Mga pamahiin siguro yun ng mga ibang matatanda. Pero ako, hindi ako naniniwala doon. Kahit nga yung lola ko nung mga bata pa kami, naaalala ko kapag ka nagsasaing siya, ganito din yung ginagawa niya. Kahit nga yung tutong na napakatigas na ang ginagawa niya, nilalagyan niya yun ng tubig. Tapos nilalamas niya ito para maghiwa-hiwalay. Bago niya ito ipaibabaw dun sa bago niyang sinaing. Kaya hindi ako naniniwala na kapag nagpapaibabaw tayo ng kanin sa bagong sinaing ay malas. Mas malas siguro ang buhay kung tutunganga lang tayo at wala tayong gagawin. Ganun. O diba, ang dami ko na namang nasabi at eto tapos na din ako maghiwa nitong aking mga ricados. At ito yung aking nabiling sayote kagabi. Kalahati lang yung isasahog ko sa chicken tinola. Dahil ako lang din naman ang kumakain ng mga ganitong gulay dito sa bahay. Maglalagay din po pala ako nitong konting lettuce, pati na rin ng konting kangkong. Mas masarap sana ang tinola kapag kamalunggay yung sahog. Yun nga sana yung hinahanap ko dun sa lulo pero wala talaga akong nahanap. Kaya kako pagtiyagaan na lang kung ano itong meron. Ang importante may dahon-dahon tayong mailalagay sa ating tinola. So ito nga't magsisimula na akong magluto. Ayan na nga't naglagay na ako ng olive oil at nung uminit ito ay nilagay ko na din yung bawang at saka yung luya at nilagay ko na din lahat-lahat para fast forward na ganun. Kaming 3 lang ang kakain nitong aking mga niluluto mga mare. Dahil nga wala ang aking mister dahil may emergency pinuntahan. May sakit kasi yung nanay niya kaya ayun napabigla yung bakasyon niya. Hindi na kami sumama dahil biglaan nga lang yon at hindi rin naman siya magtatagal doon inshallah. Bukas or makalawa ay babalik na din yun inshallah. Fast forward nga't eto't kumukulo na itong aking niluluto. Kaya eto't naglalagay na din ako ng asin, paminta at saka konting-konting magic sarap. Optional lang naman po itong magic sarap at eto nga't nilagay ko na din itong mga hiniwa kong sayote. Tinakpan ko lang muna ito saglit hanggang sa medyo lumambot yung sayote pagkatapos ay nilagay ko na din yung lettuce at saka kangkong. Pinakulo ko lamang itong ating mga dahon-dahon ng mga 1 minuto tapos pinatay ko na din yung apoy para hindi ma-overcook at eto't nagpiprito na din ako nitong isda. At eto't luto na itong ating chicken tinola na may sayote, kangkong at saka lettuce. Sa mga oras na to mga mare talaga namang 11:00 na ng umaga pero hindi pa kami nakakapag-almusal. Late na kasi talagang nagising din itong mga bata dahil madaling araw na din silang natulog. Hindi rin kasi sila sanay na ilang araw nang hindi nila nakakasamang matulog yung baba nila. Kaya kapag nakahiga na kami panay tanong kung kailan uuwi ang baba nila at anong oras uuwi. Parang medyo napahaba na nga itong ating video mga mare. Kaya dito ko na lang muna tatapusin hanggang sa susunod ulit. Syukran sa panunood. Bye!